Welcome, nagbabalik tayo dito sa ating programang Malayang Talakayan sa People's Television. Kasama pa rin po natin Kamani Cabrera sa ating kabilang studio. At ito na nga Kamani, simulan na natin itong pagtalakay natin dun sa report na inilabas ng PCOO, para dito sa naging achievement ng mga departamento Kamani sa ilalim ng Duterte administration. Kanya-kanyang departamento po yan, meron kanya-kanyang mga nagawa sa loob ng isang taon. Yan yung iisa-isay natin. Simulan ko na, Kamani. Go ahead. Okay, dito tayo, Kamani. Unahin natin sa Department of Agrarian Reform o yung DAR. Dito, Kamani, a total number of hectares of land distributed from January to September 2017 is 36,051 na hektarya. Pakiulit nga, pakiulit. 36,051 hektarya yan, Kamani, ha? Hectares. So, Naipamahagi. Naipamahagi. Ang nakabenepisyo dyan, 31,737. Tingnan mo nga naman. Yan, di ba't yan na yung malaon ng ipinakikipaglaban ng ating mga maralita at maraming mga kaguluhan ang nagresulta riyan sa pakikipagbaka na yan. Magkaroon man lamang ng kaunting bahagi. Espasyo ang bawat Pilipino sa kanyang sariling lupa. Reforma sa lupa lagi ang pinag-uusapan eh. Well, Kamani, ito sa tingin ko, malaki ito compared mo sa buong 6 years ng Aquino administration. Dahil yung mismong Hacienda Luisita, Kamani, mukhang hindi naibigay yun. Yun yung isa sanang hinaantay nila. Diba? Mula doon sa nakarang administrasyon. Anyway, hindi naibigay yun. Dito sa DAR, sa 1 year lang, nakita natin, malaki, Kamani, yung napakinabangan natin. 36,000 hectares na bigayan sa 31,000 na mga agrarian reform beneficiaries. Ang ibig sabihin yan, yung ilan yan? 36,000 yung... Ilang pamilya? 31,000. 31,000 ngayon ang hindi na lumuluha. Tama. Dati-rati, hindi lang luha, dugo ang kanilang ipinupuhunan para lang makamtan yung kanilang matagal ng pangarap na magkaroon ng sariling kanila. Piraso man lang, maliit ngayon, na piraso na natutupad na yung kanilang mga pangarap. Well, kaakibat niyan, Kamani, pag may lupa ka, syempre, sasakahin mo yan, di ba? Of course. Yun ang pangunahing gagawin mo dyan. Well, puntahan natin itong Department of Agriculture. Sa report, Kamani, ng DA sa ilalim ni Secretary Manny Piñol, assistance to farmers and fisher folks, Kamani, mula January hanggang September 30, 2017, the Department of Agriculture provided good quality seeds, planting materials, animals, fertilizers, at yung iba pang mga kailangan sa lupa, Kamani, para sa kanilang produksyon. Aabot yan, ang nabigyan nila, 88,676 na mga farmers. Tapos, 4,518 na mga farmer associations. Nandyan din, Kamani, 88,475 na mga individuals at yun ngang 117 na mga Fisher Folks Association o yung grupo ng mga mangingisda. Maraming mga nakinabang, Kamani, ha? Saka ibang-iba ang balitang yan kaysa sa mga nakaraan. Yung nakaraan, ang naging laman ng mga balita, yung smuggling, yung mga yung scam dyan sa mga fertilizer, yung mga ganon. Kokolisa. Kokolisa. Puro mga masamang balita ang nakakarating sa atin. Walang ganyan. Dati, Kamani, yung mga magsasaka, ninanakawan pa eh. Diba? Ginagamit yung mga magsasaka para sa kanilang sariling kapakanan. Ngayon, Kamani, financial assistance para doon ito sa mga tinamaan ng bagyo, Kamani, sa Camarines at saka dito sa Agusan area. Isipin mo, umabot na sa 14.8 million financial assistance were provided sa 1,012 na mga farmers na naapektuhan ng bagyong Nina sa Camarines at Catanduanes at Auring naman dyan sa Agusan Norte at Agusan Sur. So, dalawang probinsya yan, pero 14.8 million yung naibigay na tulong, Kamani. Napakarami pala. Talagang masayang-masaya siguro yung mga beneficiaries niya, no? Mga beneficiaries. Well, sinuklian naman yan ng ating mga magsasaka, Kamani. Yung tulong na binigay sa kanila, sinuklian nila yan. Dahil ayon sa Philippine Statistics Authority, nagkaroon tayo ng 2.32% growth sa Philippine agriculture sa third quarter ng 2017. At sa kabuuan, Kamani, 4.64% growth in agricultural production in the first 9 months of 2017. Alam mo, magiging direksyon yan
Dumarating yung araw na tayo ay magiging self-sufficient. Tunay totoo. Oo, yung hindi na tayo kinakailangan Mag-angkat. i-import. I-import ka pa ron, pagkatapos gagamitin pang paraan yun para makapagnakaw eh. Oo nga, Oo. smuggling. Ngayon, eto na yung panahon na yon na inihahanda na tayo para sa ating pagiging self-sufficient. Ito na yon. Not only on rice, but on other Hindi lang yan. agricultural Oo, products. Lahat ng ano? agricultural product. Di ba, minsan tayo nagkaroon ng pagkakataon, panahon ni Pangulong Marcos, noong araw, for the first time, naging exporter tayo ng bigas. Hindi na Pero nasundan yun. Hindi na nasundan yun. Mulat mula, importer na tayo. After that regime, wala na, puro import na. Yun na nga. Mabuti ba naman sana kung yung ini-import na yan, talagang, Quality. ginamit lang para sa kanilang mga sariling kapakanan. Money making nga Oo. yun Kamani. Tulungan mo yung magsasaka, magpo-provide sila, magpo-produce sila. Sigurado. Pero hindi pwedeng hingan mo sila ng hingan ng production ng kanilang mga produce, hindi mo naman sila binibigyan ng tulong. Ay ngayon, nakikita natin yung malaking pagbabago. Diba? Anyway, Kamani, lipat muna tayo dito sa Department of Education. Isang mahalagang departamento rin ito. Alright. At yung kanilang tulong. Kamani, ano ang kanilang nagawa sa loob ng isang taon? Ito, Kamani, from July 2016 to June 2017, the Department of Education has constructed 36,838 na mga classrooms. Nakapag-deliver rin ito ng 448,935 na mga school seats o yung mga upuan at nakapagbigay ng trabaho, Kamani, sa 29,725 na mga teachers dyan yan sa pagpapatupad ng K-12 program. Hindi ba yan naibigay dahil may bagyo? Hindi. Ang alam ko pagka nagpapatayo ng mga bahay, nagpapatayo ng kung ano-ano, dinaanan ng bagyo Oo. Baka naman dinaanan ng bagyo, kaya lang nakapagpatayo. Well, hindi. Bahagi ito, Kamani, talaga nung kanilang programa. Ganun ba? Oo, bahagi yan. Well, Kasi ito pa. sa mga nakaraan para magkaroon ka ng ganyang mga ginagawang gobyerno, kinakailangan dumaan muna yung malakas na bagyo, maraming nawasak. Tsaka Ngayon, tatayuan. tsaka tatayo ng mga bahay. Ngayon pala, hindi na. Oo. Wala namang bagyong dumaan, pero nagtayo ng maraming mga paaralan. Eskwelahan. Oo. Tama. Well, Kamani, dagdag pa natin sa report ng DepEd, as of March 2017, 93.7% o 1.8 million students ang nakabenepisyo, Kamani, sa DepEd's school-based feeding program. Galing. May pakain pa pala para dun sa mga kabataan, sa mga estudyante na nag-aaral sa mga public schools, ano? Yan yung makikita nating pagbabago. Well, marami tayong pinag-uusapan dito, pero makikita nyo naman sa inyong TV screens yung data na aming binabanggit. So makikita nyo, kayo mismo makakabasa. Kasi ang binibigyan pansin natin dito, Kamani, yung malalaki talaga na nakaka-apekto talaga sa ating mga nanonood. Ano? Ito, puntahan natin, idugtong natin sa DepEd yung Commission on Higher Education. CHED. Sa next level na yan, di ba? Higher level na, college na yan. Ano? Oo. Well, Kamani, the Commission on Higher Education led the implementation o yung pagpapatupad, Kamani, ng 8.3 billion free tuition in state universities and colleges. Na nakabenepisyo dyan, 990,899 na mga estudyante. Sipi mo. Napakarami. Baka naman merong politiko na nasa likod niyan. Wala na. Kaya nga minarapat ng gobyerno natin na ilagay na mismo sa CHED at yung CHED naman ilagay dun sa mga SUCs itong pondo na ito para hindi na lumuhod, hindi na makiusap yung ating mga kababayan sa pintuan ng mga congressman, ng mga mayor. Ayun ang mga nakaraan Yung dati noong araw, doon ka maglulumuhod sa mga politiko Pero ang kapalit nun, kailangan suportahan mo siya pagdating ng eleksyon. Pag hindi, Kumbaga, in essence, binibili nila yung loyalty ng mga tao. Doon sa mga bagay na talaga namang Para sa kanila na yun Yung perang yan para sa mga tao, pero para bagang sinuulan yung mga tao. pinatatanaw na utang na loob. Pinatatanaw na utang na loob. Maling-mali. Ito ngayon, ang maganda niyan. Wala nang kamay na makikialam yan, kundi direktamente makakarating doon sa benepisyaryo yung mga biyayang yan ng pagpapaaral sa ating mga kabataan na siyang mga pag-asa ng ating inang bayan. Napag-uusapan natin, bilyon-bilyong pisong pondo, no? So, hindi katulad noon, yung bilyon-bilyong pisong pondo nawawala.
Nawawala. Naglalaho, nadidisgrasya, nadidingbak siya. Ito, malinaw, napupunta talaga doon sa mga kinauukulan. Doon sa kailangan makatanggap. Nandyan, DepEd, CHED, mga magsasaka, mga benepisyaryo ng DAR. Ayan, nakikita natin. Nakakatuwa, Ayan, puntahan natin itong Department of Finance. Kasi pera yan Saan manggagaling ba yung mga pondo na yan? Doon pa rin sa Department of Finance. Well, kamakailan, Kamani, pinagmamalaki ng DOF sa kanilang report itong pagpasa, itong pagpirma ni Presidente Duterte dito nga, Kamani, sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o yung TRAIN Law. Yung train, Balitang-balita yan. At maraming pumapalag dyan. Marami pang nagagalit dyan Maraming negatibo. Negatibo Pero bigyan natin ng kaunting background, yung history natin. Baka nalimutan na ng marami. Alam niyo, nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, yung mga ekonomiya ng maraming bansa ay biglang tumagilid. Hindi lang ito sa Southeast Asia yan. Sa buong mundo. Parang domino effect. Asian meltdown, di ba? Yung meltdown na tinatawag. Pero ano nakasalba sa Pilipinas para hindi ito tuluyang malugmok? Nang implement yung VAT tsaka yung e-VAT. Sino nagpa-implement nun? Yung dating presidente, Gloria Macapagal Arroyo, na minsan ikinulong pa. Ngayon, yung epekto ng kanilang ginawang yon, sino nakinabang? Tayo pa rin. Siyempre. Tayo pa rin. Pero kaninong glory napunta? Yung Gloria, yung ginawa ni Gloria, yung glory, hindi siyang nakinabang. Kundi yung susunod. Yun ang umani. Yun ang umani ng glory, ni Gloria. Sapagkat inako nila na 7.2 ang growth. Economic growth ng Pilipinas na halos ay kapantayan ng growth ng China. Pero actually, yung pinanggaling yun nun, hindi sila. Hindi si dating Presidente Pinoy. Si Gloria Macapagal Arroyo may gawa nun. Pero sa halip na pasalamatan, purihin, kinulong pa Kaya nakakalungkot, hindi ho ba? Kakalungkot. Ngayon, eto na naman yan. Ano ba ito? Itong train na ito. Ito ay dagdag na namang pabigat para doon sa mga negatibong isipan. Pabigat nga ba ito? Ayan, pag-aaralan natin kung talagang pabigat ito. O ito ay biyaya. Well, Kamani, kung titingnan natin, napag-usapan natin noong nakarang episode, ito yung, kumbaga, pasanin nating lahat ito Diba sinasabi lagi natin na ito yung, anong pwede natin itulong sa gobyerno? Ito yun. Tulungan natin. Pero eventually, tayo rin naman ang makikinabang. Diba? Sasabihin lang, marami, dagdag presyo sa ganito, dagdag presyo sa gano'n. Kung yun naman, magre-resulta naman sa mas magandang takbo ng ekonomiya, mas maraming projects, mas maraming infrastruktura na makikita natin, na tayo rin naman ang makikinabang, siguro marapat lang na mag-ambag tayo. Tama lang yan. Makipasan tayo. Dahil tayo rin ang aani ng lahat ng yan sa pamamagitan ng serbisyo. Ito, bigyan natin ng isang magandang halimbawa rito ng serbisyong dapat, sabi nga, marapat para sa mga mahihirap, lalong-lalo na. Yung nangyari yan sa PGH, Philippine General Hospital. Yan mahabang panahon yan Napabayaan. Walang suporta dyan na pumapasok. Kung meron man, nagkakarampot. Kaya hindi ito makapag-provide ng mga gamot para sa mga mahihirap. Adequate services. Yung adequate services. Kaya, yung mahihirap, ika nga, patapal-tapal na lang. Walang pambili ng gamot ngayon, pumasok ngayon itong Administrasyon Duterte. Anong unang ginawa nila? Tinawagan, Kamani, yung direktor ng PGH. Tinawagan ni Secretary Bongo at sinabing, ano ang pwedeng itulong? At yun nga, kailangan nga ng pondo. Ang sabi tuloy ni Secretary Go, sige, magbibigay si Presidente Duterte dyan ng 200 million. Sabi ng direktor, makakatulong yan 200 million every year. Kinorek siya, Kamani. Kinorek, Sabi ni Secretary Go, hindi po a year, a month po yun. 200 million a month, Kamani, ang ibibigay ng Duterte administration sa PGH na pakikinabangan nating lahat. Di ba? Yung mga lalo na kayo dyan sa Luzon, kayo pa'y mareklamo minsan pero kayo yung nagha-harvest. Diba? Sabi nga ng benepisyo na ito. Kamani, 200 million every month po yan, kaya hindi na nila po problemahin yung mga gamot, yung bill nila paglabas. Dyan, saan kukuha ng pondo? Yun nga, ito nga kasama dyan. Diyan sa train law at yung iba pang mga buwis na ating binabayaran. Huwag tayo mag-aalala sapagkat yan po ay pangangasiwaan ng maayos
pangangasiwaan ng mga kamay na hindi mandurukot. Mhm. Oh, yan kung yung mga naririyan ay mga mandurukot, Mhm. wala tayong maaasahan na yan ay ibabalik sa atin in terms of service Kaya nga. na tulad ng mga nakaraan. Tingnan niyo yung kaso ng kung paano nakolekta yung mga buwis. Mhm. Doon sa kanilang mahabang panahon na napabayaan na hindi nakokolekta. Isipin niyo kung gaano kalaking pera yon. Mhm. Bilyones yun Mhm. ng makolekta. Ay, ang daming mararating nun. Well, Sa Kamani, serbisyo. dagdag ko lang yung sa binabanggit mo ngayon lang. Nakita mo, 'di ba? May mga negatibo about dito sa train law. Pero napansin mo hindi ganun karami. Hindi katulad noong VAT, nung value added tax at nung EVAT. Nung EVAT. Grabe yung rally noon, pero ito makikita mo yung sa train law, talagang yung opposition lang ng iilan na lang, sila yung against. Bakit? Kasi nakita nila na saan mapupunta yung kikitain dito sa train law na ito. At nakita nila efficient yung pangongolekta ng buwis. Yun yung wala nung nakarang administrasyon. Tuloy, naghihinala ako na kaya kayo masakit ang loob ninyo dahil hindi na uso ngayon yung mangurakot. Yun na nga Speaking of pangungurakot, anong ginawa ninyo dun sa 6 billion pala na utang ng PAL? Bakit hindi nasingil ng nakarang administrasyon? At sa ilalim lang ng Duterte administration, walang kaso walang demanda. Walang demanda. Salita lang. At binigyan pa ng takdang panahon. Mhm. Pag hindi mo nabayaran ito, anya, sa loob ng ilan yon? 6 months pa? O sa 60 days? Parang 60 60 days. Araw lang ang binilang. Pag hindi mo nabayaran to, Walang lilipad. walang lilipad dyan sa mga eroplano mo, maghanap kayo ng paliparan Yun na nga. dahil sasarahan yung airport. Mhm. Well, Ganon. dati kasi ang nirereklamo nila, hindi, bakit nyo kami pahihirapan? Mga ordinaryo, dapat yung malalaking korporasyon. O, ito na nga. Ito na Nakita nila ngayon na, totohanan nga, yung Serious. malalaki, pantay-pantay. Seryoso pala ito. At saka patas talaga. Hindi nagbibiro. Mayaman, mahirap, magbayad ka ng tamang buwis. Yan. Tama. Yung PAL, 6 billion yan. Yung Mighty Corporation, 40 billion settlement with the administration. May diba? mga kasunod pa yan. Mhm. Yung mga hindi nagbayad ng mga buwis nila sa mga nakaraan sa paggamit ng lupa ng ating gobyerno, dumarating doon. Yan yun. Yung Sanvar Realty Development Nako, Corporation. ayan na yun. Doon sa Mailong na property. Kailangan pa nilang bayaran yan, Kamani. At marami pang iba na may malaking mga utang sa gobyerno. Maraming utang sa mga Pilipino. Ayun yun. Nakikita naman ng mga Pilipino na totohanan, seryoso, patas ang paniningil ng buwis. Hindi, ngayon, nakita nyo, noong nakaraan, sipin mo, yung 6 billion pinalampas dati, tapos yung maliliit, pupukpukin sa mga buwis. Ito ngayon, siningil yung 6 billion, ikaw na meron kang babayaran 2,000-3,000 na buwis, bayaran mo rin. Bayaran mo rin. Diba? Yan, yung report ng Department of Finance, report ng CHED, report ng DepEd, DA, at ng Department of Agrarian Reform. Sa pagbabalik natin, Kamani, pag-uusapan naman natin yung iba pang importanteng departamento. Andyan yung DFA, DOH, yung kampanya sa illegal na droga at yung PNP. Sa ating pong pagbabalik yan, dyan lang kayo.